Guys, what's up? So, napanood nyo na po ba itong interview ni Angeliana at saka ni Harry Roque? Panoorin nyo po ito. Pero, Auntie Claire, punta tayo sa sinabi nyo na ako daw po ay, sabi niya, walang karapatan. Wala daw akong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test si Presidente PBBM at parang nagalit kayo sa akin. It is the right of every Filipino to be heard. Ang dami nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang ating presidente. Gawin niyo na yung hair follicle test para to disprove dun sa mga accusations kay presidente. Pinagtatanggol ko nga si presidente dito eh. Kahit BP Sara ako, pinagtatanggol ko si Presidente Marcos dito. Panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes. Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Hey guys, what's up? So, ito po yung pambansang batang kalye ng Pilipinas. So, yan, napanood nyo po yung interview kay Mr. Angeliana about dun sa interview niya na magpa-hair follicle test. Ito pong si PBBM at napanood nyo rin yung throwback video naman ni presidential spokesperson Harry Roque about doon sa pag-request din ng drug test naman kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito ay only my opinion and nothing against BP Sara or nothing against PBBM or nothing against Angeliana. So in fact, binoto ko po si PBBM, yung unity team ni BP Sara Duterte. So this is only my opinion. So anyways, doon po sa hinihingi po ni Angeliana, it's totally fine kung transparency ang hinihingi ni Angeliana. Kaya lang po, parang suddenly, ang tagal ng usapin tong hair follicle test na to. And of course, wala namang problema kung magbibigay sila ng hair follicle test. Pero ang tanong, ano po ba yung reason, di ba? Hindi naman po kasi po pwedeng gawing grounds na narinig nyo lamang na bangag, nakikibangag-bangag na rin kayo sa presidente. Narinig nyo lamang yung ibang personality na yun na yung sinasabi. Ngayon, sinasabi nyo na ganun din siya. So what if hindi naman talaga totoo? Yes, of course, ang gusto nyo malaman ay yung resulta. So sa tingin nyo po ba, kapag nagpa-hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos tapos na ang resulta po ay negative, maniniwala po ba kayo na negative? Of course, hindi. Kasi pagka ikaw ay isang haters ng isang presidente, kahit anong gawin niya, kahit sabihin niyang mag-negative siya sa hair follicle test, hindi po kayo maniniwala. Yan ang totoo. So ngayon po, with regards po doon sa suggestion po ninyo, bakit po kailangan nating sabihin na must be na gawin ni PBBM na magpa-hair follicle test. Pero nung si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagsabi, sabi nga po ni Harry Roque, halal siya ng bayan at halal siya ng bansa ng mga Pilipino. So kung gusto niya magpa-drug test, nasa sa kanya yon. Kung ayaw niya, nasa sa kanya din yon. So applicable lang po ba siya kay Duterte? O bakit kay Marcos hindi po siya applicable? So of course, yan yung hinahanap natin eh. So kailangan, kung ayaw po natin ng isang leader ng bansa na expose doon sa mga drug, kumbaga kung user ng drugs, bakit kumbaga naka lang siya, selective lamang siya. So ibig sabihin, pag si PBBM ang umayaw, hindi pwedeng umayaw, pero pag si Duterte umayaw, pwede. Di po ba? So dito lumalabas na parang hindi po transparency yung hinahanap ninyo. Parang hinahanap nyo lamang siya ng butas para masabing hindi siya karapat-dapat maging presidente. At ground siya for impeachment, di po ba? May impeach. Pag na-impeach, sabi nyo nga po sa video ninyo, kayo po ay maka-Sara Duterte. So di po ba lumalabas agad yung kulay na hindi po ito transparency. This is all about politics para sa inyo. So again, yan ay aking opinion lamang at ako po naman ay naniniwala din sa inyo na transparency ang mas masigit sa lahat.
Pero doon po sa sinabi niyong statement na kayo po ay makasara Duterte at kaya niyo po hinahanapan para patunayan ni PBBM na hindi siya bangag or adik. So, yung pagangiwi-ngiwi niya ng bibig, hindi po yan, hindi lang po yan ang basihan ng pagiging drug user. So, anyways, hintayin na lang po natin kung ano ang mangyayari. Kung gusto niya or ayaw, wala po tayong magagawa doon. Kasi ganun din po ang nangyari noon panahon ni PRRD. So, respeto lamang po natin kung ano yung talagang nasa batas. Ngayon, kung nasa batas po na kailangan, then kailangan. Pero kung wala naman po sa batas, wala po tayong magagawa. At hindi po natin po pwedeng gawing basihan yung mga naririnig lamang natin sa ibang mga tao. So, yun lang muna for today's video. Maraming salamat sa panonood. Peace.